Magtungo naman tayo sa Quezon City kung saan naging problema ng mga botante sa Commonwealth Elementary School ang mga hindi mahanap na pangalan sa listahan ng mga botante. Gayon din ang kalituhan dahil sa reshuffling ng room assignments. Inirereklamo rin dyan ang mabagal na usad ng pila dahil sa paghahang ng mga automated counting machines. Dumako tayo dyan mismo sa Commonwealth Elementary School para sa Balitang A to Z report ni Kim Salinas. Kim, naging mahaba ba ang pila? Ano naging sitwasyon ng nag-alas 7 punto ng gabi dyan kanina? Yes, Barbie, alas 7 punto ng gabi ay opisyal nang sinarado ang gate ng eskwelahan para hindi na payagang pumasok pa ang sinong mga habol na bumoto. Bagamat mainit ang panahon, sinabayan ito ng init ng sitwasyon dito sa Commonwealth Elementary School dahil sa mga botanteng nalito ng kanilang mga room assignment dahil hindi nila mahanap dahil sa reshuffling na ginawa ng Commonwealth Elementary School sa mga botante ng 2nd District ng Quezon City. Ang nakakabwisit na sistema, yung pag-ano nila ng papel diapon ng mga picture ng pangalan ng presento at saka okay, pero pag hahanapin mo ni pangalan mo, wala. Ito ang galit na tugon ni Aling Noraline dahil sa maagang pagpunta sa Commonwealth Elementary School para makaboto, pero hindi niya akalaing aabutin siya ng siyam-siyam sa paghahanap pa lang ng kanyang pangalan mula sa listahan ng 39,120 na botante roon. Tapos yung mga worker na iba, mga antipatiko. Bakit ganyan ang asal nila? Siguro, hindi kayo inaasikaso? Hindi nga po, kasi siguro nabubisit na rin sa mga taong nagtatanong, kaliwat kanan. Ayon sa principal ng eskwelahan, aprobado ng COMELEC ang pagre-reshuffle ng mga room assignment sa naturang paaralan. Talagang dagdag oras ang ilalaan ng mga residente dito sa 2nd District ng Quezon City dahil sa pagpasok pa lamang nila ng eskwelahan ay hahanapin na nila ang mga room assignment na kung dati-rati ay kabisado na nila, pero ngayon maghahanapan sila dahil sa reshuffle na ginawa ng paaralan. Solusyon aniya ito sa dumaraming bilang ng botante sa kanilang lugar. Tungkol naman sa pagsusungit ng ilang staff ng paaralan. Kung sa mga teachers po siguro yan, sir, I don't think na dahil hindi naman sila nasa front line. Ito mga support staff lang po natin. Dahil na rin po siguro sa init ng panahon at sa dami ng mga botante at pagod na rin po sila. Siguro po natural lang po sigurong medyo maging masungit sila. Kaya naman bumuo sa mga botante sa desk ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB para pagtanungan ng mga presinto at para malaman kung activated pa ang kanilang pangalan sa COMELEC. Yung presinto nila dati, tsaka ngayon, magkaiba na. Pangalawang reason, isang beses na hindi bumoto, nawawala na sila, deactivated na sila. Base sa karanasan namin sa precinct finder. Pangatlo, hindi nila alam yung mga rooms kasi binago din ng mga teachers. Malaking tulong sana ang precinct finder ng COMELEC lalo na kapag wala sa Excel file ng PPCRB ang pangalan ng botante. Yun nga lang, matagal mag-load. Kaya naman si Aling Erlinda umuwi na lang dahil sa pahirapan sa paghahanap ng pangalan. Di uuwi na lang po. Wala oras talaga sayang. Kung ipagod, kung ipinasok pa, di may income pa akong mahahawakan. Ngayon, wala. Habang sa isang clustered precinct naman ng paaralan ay automated counting machine ang problema. Kaya ang siste, nagtatagal sa pila ang mga botante. Kanina pa po kami doon nakapila. Ang machine po ay sira. Ang tanong ko lang po, hindi po ba ito brand new? Bakit lagi pong sa isang oras 5 tao lang po yung makakaboto? Maghahang dahil sa mga problema sa scanner na kailangang linisin. Yung mga 1, 2, 2, 3 na naghahang ng slide, pinupunasan lang yung scanner, then bumabalik uli. Then nagkaroon ng konting delay ngayon, medyo matagal-tagal. Ngayon, Barbie, ay ongoing na ang pagtali ng mga boto na nasa resibo at yung mga na-record sa automated counting machine bago ito i-transmit ng mga Board of Election Inspector o ng mga guro na naka-assign dito sa Commonwealth Elementary School. Barbie? Salamat, Kim Salinas mula Quezon City.